Paano kung makita mo ang kaluwalhatian ng Diyos ng harapan? Magbabago kaya ang pananampalataya mo? Sa Mateo 17:1-8, may isang napakagandang tagpo kung saan nagbagong anyo si Jesus sa harap nina Pedro, Santiago at Juan. Hindi ito simpleng pagpapakita lamang ng kapangyarihan, kundi isang malalim na aral para sa ating lahat. Ito ang tatlo katotohanan na maaari nating makita sa kwento ng pagbabagong anyo ng Diyos sa talata. Una, pagkilala sa tunay na kaluwalhatian ni Kristo. Alam mo ba na sinabi sa Juan 1:14, "At nagkatawang tao ang salita at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian." Ang pagbabagong anyo ni Jesus ay hindi lang isang mahimalang pangyayari. Ito'y patunay na siya ay hindi lamang tao, kundi ang Diyos na nagkatawang tao. Para sa ating mga matagal nang sumusunod sa Kanya, ito'y isang makapangyarihang paalala na ang ating pananampalataya ay nakaugat sa Kanyang pagka-Diyos at hindi sa mga himala. Pangalawa, ang pakikinig at pagsunod sa Kanyang salita. Napakaganda ng sinabi ng Ama sa Langit. "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan." Ang tinig ng Diyos Ama ay malinaw na nagtuturo na si Jesus ang dapat sundin. Sa kasalukuyan, ito ay nagsisilbing hamon na huwag lamang maging tagapakinig, kundi tagasunod ng Kanyang mga salita sa lahat ng aspeto ng buhay. Kailangan nating isabuhay ito sa ating pamilya, sa trabaho, at sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi sapat na marinig lang natin ang Kanyang salita, dapat ito'y magtapos sa pagsunod. Pangatlo, kalakasan sa harap ng takot at pag-aalinlangan. Alam mo bang sinasabi sa Mateo 17:7, nang matakot ang mga alagad lumapit si Jesus at hinipo sila? Sinabi niya, "Huwag kayong matakot." Ganyan si Jesus, hindi niya tayo iniiwan sa ating takot at pangamba. Sa gitna ng ating mga pagsubok at pag-aalinlangan, ang Kanyang presensya ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan at kalakasan. Ang kwentong ito ay hindi lamang nakaraan. Ito'y buhay na katotohanan para sa atin ngayon. Si Jesus, ang nagbagong anyo noon, ay siya pa ring Diyos na kumikilos sa ating buhay ngayon. Siya ang dapat nating sundin, ang tanging mapagkukunan ng kapayapaan. Kaya tatanungin kita, kung si Jesus ay nagpakita ng kaluwalhatian noon, handa ka ba ngayong makita ang Kanyang kapangyarihan sa iyong sariling buhay?